that to yourself, are you in coma? You're not in a coma. At the risk of... Is that that? You know, under Senator Soto, hindi Huwag na ganun. pare, bastusan na tayo dito eh. Nirerespeto kita. Hindi. Sabi nga hanggang hindi ka daw nakokoma, ay gago ka pala. Antay mo pa talaga makoma bago hindi umatin yung tao. Pag nakoma na yan, hindi na talaga makakaatin yan forever. Posible na nakita nila yung kabastusan at pagiging rough ni Zubiri kaya yun. Nako. Akala ko ba hate mo yan, Chacha? Bakit mo pinalulusot yung mga ganito? Bakit mo pinayaga mabudgetan ito? So, iba pala yung sinasabi mo sa harapan ng kamera at sa tunay na nangyayari. Bakit nakakainis? Number 1, siyempre mabibwisit yung ibang mga senador. Number 2, sinasabi ni Zubiri publicly na ayaw niya sa Chacha, pero pinapayagan niya ang galaw ng kamera. Kasi galaw ng kamera ito eh. Etong pagdagay ng 12 billion sa COMELEC ay sahil sa kagustuhan ni Prime Minister. Para may pondo para ho sa eleksyon para sa Chacha. Nagigets ninyo? Ang kinakataka ng ibang mga senador, akala ko ba against tayo sa Chacha? Bakit pinayagan mo through the leadership of Zubiri, you allowed na malipat doon sa COMELEC yung budget? Kasi maraming naglabasa na sabi kesyo Malacanang daw ang pasimuno nitong palitan dyan sa Senado. Alam mo, una kong ang argumento dyan, kung Malacanang yan, hindi si Zubiri ilalagay dyan. Hindi si Chis Escudero ang ilalagay dyan. Ang ilalagay dyan si Jinggoy. Bakit hindi si Jinggoy ang nilagay? Alam naman natin si Jinggoy ang talagang malapit sa Malacanang at alam naman natin na mga Estrada talagang mga makamarkoso yan. At siya ho ang pumoporma ng mga nakaraang buwan. Diba? Nakita naman natin ng mga nakaraang buwan. Ang chismis talaga ho dyan ay si Jinggoy. Pero bakit? Diba? Bakit biglang napunta kay Chis Escudero? Kasi nga ganito ho, ang kinuwento ko sa inyo, marami ho sa mga senador ay hindi ho masaya. Hindi ho sila masaya sa pamumuno ni Zubiri. Una, sabi, di umano ng aking mga sources sa palipaligid, lalo na dyan sa Senado, sabi, si Zubiri daw po kasi ay parang merong sariling grupo, yung kanyang 7. Diba? May sarili siyang grupo na naiitsapwera yung iba. Kasi alam nyo, ito ang optics dyan sa Senado. Para sa mga hindi nakakaalam, ito alam mo ng iba to eh. Yung Kamara, madaling impluwensya yan ng presidente. Pero ang mga senador, hindi ganun kadali. Kasi marami naman po dyan ang nanalo ng hindi naman kaalyado ng presidente. Marami naman nanalo dyan na kayang manalo without the influence of the president. Diba ho? Ngayon, bakit ba itong mga kababayan nating senador ay nainis? Kasi ang siste, dapat dyan kinakalat ho yung mga chairmanship ng mga komite. Kinakalat ho yung responsibilidad, lahat ho kinakalat. Ang siste, yung mga kaalyado lang, yung Magic 7 na tinatawag, ang binigyan lamang ng hindi naman pabor. Parang yun lang ang iniitsipwera iba. Kasi sabi ko nga sa inyo, wala namang pakialam ang mga senador na yan eh. Masaya naman po sila as long as hindi sila maitsepwera. Naitsepwera yung iba. Iyan ang una. Pangalawa, yung 12 billion, ito na, papasok na tayo dito sa 12 billion. Ano ba itong 12 billion, Banatbay? Ito lang yan kasimple. Meron tayong tinatawag na sinulat ko para hindi tayo magkamali. Meron tayong tinatawag yung national yung wait. Easy. Sandali lang. Kailangan natin mabasa ng tama ito para ito.
Ito yung tinatawag nating National Expenditure Program. Okay, tatawagin nating NEP. Ang NEP o National Expenditure Program ay yan po yung piniprepare ng executive o yung office ng presidente o yun yung mga DBM. Nagpe-prepare po sila ng budget kada taon at ipinapasa nila sa legislatura, which composed of the Congress, Kamara, House of Representatives, and the Senate. Di ba kung papansin niyo taon-taon binabalangkas yung budget sa Kamara at saka sa Senado. Pagkatapos nun, magkakaroon ng BICAM. When you say BICAM, magsasama ilang representante ng Senado at representante ng Kamara. At alam naman po natin kung sino ang mga pinuno o representante ng Senado, ina-assign po yan ni Zubiri, which is si Senator Angara. So, siya ho ang representante sa BICAM. Ganito, siste. Ito daw budget na pinasa ng Malacanang ay ito. Papakita ko na ito po ay mari-research ninyo sa ano po ito? Nasa website po, Official Gazette. Nasa DBM din po ito. Ipapakita ko na ho. Pwede nyo hong i-google. Ito ho'y public document. Ayan po yan. Kung makikita ninyo dyan, sandali Kung makikita ninyo dyan, sandali. Nakalagay po dyan ang budget na ipinasa ng executive. Ayan. Pagdating po sa COMELEC, punta tayo sa COMELEC. Diba? Kasi sinasabi nga natin yung 12 billion na punta sa COMELEC. Ang pinasa po ay, ayan nakasulat, naka-araw na po yan. 27,103,000 ang recommendation. Okay? Ayan po. 27. Ayan. Ay, sorry. In billion pala to. Alam ko in billion to. Sorry. Sorry naman. Okay? Ngayon, saan napunta? So, after ng yung National Expenditure Program, pinasa ng DBM, Malacanang, sa Kamara. Ito yung budget. Sabi, di ba? Ito yung budget. Tapos, ang lumabas, itinapos o binalangkas ng Kamara, okay, nagagawing batas na kasama ng Senado, dumaan sa BICAM, na ang representante ng BICAM ng Senado ay walang iba kung hindi si Angara, na tao ni Zubiri. Ito na ang naging tinatawag na GAA naman. Ano po yung GAA? Ibig sabihin po niyan. General Appropriation Act of 2024. Sa madaling salita, isa na po siyang batas na ipinasa ng Kamara at ng Senado. Na supposedly, ang amount lang doon sa unang proposal ay, ilan ho yan? 27. Ngayon, kasi in billions to so kasi para lumiit na lang yung pagkasulat. Nung napasa na sa GAA, eto na po yun. Ayan, malinaw po. Ayan, nakasulat na ho dyan. Naging 40 billion. Okay? Sa madaling salita, mga kababayan, yung 12 million ay nadagdag sa COMELEC. Nagigets ninyo? So, from 27 billion, nung pinasa ng Malacanang, Kamara, ginawa ng Kamara, dinagdagan ng 12 billion ang COMELEC, inaprubahan ni Senator Angara, siyempre, sa pamamagitan ng utos ng Senado na Senate President ay si Zubiri. Pinahintulutan niya ito. Pinayagan niya na madagdagan ng 12 billion. Saan napunta? Ulitin natin Hindi po natin sinasabing binulsa. Hindi ho nila mabubulsa yan.
taon-taon na po yan na talagang, kunwari, pag-uusapan yung budget, may babawasan, may dadagdagan. Etong 12 billion, nabawas ito sa Senado. Ibig sabihin, ang budget ng Senado, ng buong institusyon, hindi ho ng senador, ng institusyon, yung Senate, ay nabawasan. Actually, ang balita ko nga, hindi nga ho 12 billion na nabawas. 15 billion talaga. Okay? Although haka-haka pa lang yun, mahirap na. Magadun tayo, di ba? Although pag tatanungin nyo yung ibang mga senador, alam nila yan. 15 billion talaga. So, yung 3 billion, hindi nila alam kung saan napunta. At hindi pa mahanap. Kung saan man yun, hindi natin alam. Ha? Basta, ang balita ko, may magre-retire. Hindi natin alam. Hanapin nyo na lang yun. I-google ninyo kung sino yung magre-retire. Yung 12 billion napunta sa budget ng COMELEC na hindi naman hinihingi ng COMELEC. Hindi ho ito hinihingi ng COMELEC. Bakit? Sapat na po kasi yung budget nila para sa eleksyon. Okay? Na ang budget po nung eleksyon ay sapat na. Bakit nadagdagan ng 12 billion? At bakit pinayagan ni Zubiri na malagyan ng 12 billion? Yung COMELEC. Ito siste. Ito siste. Siyempre, kung ikaw senador, alam naman natin, halimbawa lang ito ha, kunwari ang senador, meron silang, ang Senate, meron hong budget na, halimbawa lang 24 billion, which is yun talaga ang kadalasang ipinapasang budget po ng Senado. Nabawasan sila di umano ng 15. Although, kasi yung 15, hindi ko makita yung 3 billion kung saan napunta, bulong-bulungan pa lang yun na bakit nabawasan ng 15. Pero let's just stick to the 12 billion. Nabawasan ng 12 billion. So 24 yun Usually, tabu itong usapan na ito kasi budget ito So may tigi 1 billion ng mga senador para sa kanilang mga pet project, pet program o kung ano mang program yan. May ganyan na mga senador. Siyempre nabawasan ng 12 billion na hindi naman sinang ayunan ng karamihan ng senador. Nagigets nyo? Siyempre, sandali, ano ito? Bakit ganun? Di ba? Siyempre, magtataka iba. Siyempre, pag binawasan mo yung buong institusyon, mababawasan bawat senador yung kanilang mga pet project. Again, uulitin natin. Lilinawin ko. Hindi po ito binubulsa ng senador, Hindi po ito binulsa ni dating Senate President Zubiri. Hindi ganon. Okay? I-divert lang o inilipat lang o sa madaling salita, hinayaan lang malipat sa COMELEC. Bakit nakakainis? Number 1, siyempre mabibwisit yung ibang mga senador. Number 2, sinasabi ni Zubiri publicly na ayaw niya sa tsa-tsa, pero pinapayagan niya ang galaw ng Kamara. Kasi galaw ng Kamara ito Etong pagdagay ng 12 billion sa COMELEC ay sahil sa kagustuhan ni Prime Minister. Para may pondo para ho sa eleksyon para sa tsa-tsa. Nagigets ninyo? Ang kinakataka ng ibang mga senador, akala ko ba against tayo sa tsa-tsa? Bakit pinayagan mo through the leadership of Zubiri, you allowed na malipat doon sa COMELEC yung budget? Nagigets nyo na. Hindi ko lang nailagay dito pero yung sinabi ko pa kahapon na doon sa 12 billion supposedly 4 billion ang budget ng COMELEC pagdating sa eleksyon, ngayon naging 16 billion na.
yung pang-eleksyon. Sandali hanapin ho natin ito. Wait lang Para mas maganda ho, wait. Hanapin po natin to. Papakita ko ho sa inyo ito. Kasi importante na makita nyo ho ito wait lang Wait a minute Sandali lang. Ipapakita ko lamang po Ito. Naku po, patay tayo dyan. Ito Ito. Pakita natin para sabihin ng iba dyan ito. Ayan. Kita niyo yan? Galing mismo yan sa libro ng buhay. Ayan. Para tayo transparent tayo ika nga hindi tayo yung tayo yung wait lang wait lang ito hindi tayo kasi yung yung chismis lang ayaw natin yung ganyan yung chismis walang ebidensyang ipinapakita hindi ako papayag ng ganun alam nyo naman ako ayan. So ano po yan? Nakikita niyo yan. 16 billion na. From dating 4 billion lang. Kasi yun lang ang ginagamit sa eleksyon, 4 billion. Ngayon naging 16 na dagdagan. Para ho yan sa eleksyon ng tsak-tsak. So isang malaking kasinungalingan yung sinasabi ng ilan dyan na todo depensa sila ngayon na kaya kami natanggal, kaya dahil galaw ito ng Malacanang. Tandaan niyo sa buhay. Ito makinig kayo. Sa buhay, merong paraan ng Diyos para mabuking ang katotohanan. When everyone becomes greedy. Naintindihan nyo? Pag ang bawat isa naging greedy, mag-aaway at mag-aaway yan. Pag ang isa nag-away-away pagdating sa pera, hindi naman natin sinasabing greedy lahat ng senador pero kasi pera pinag-uusapan dito Maraming nainis, sabi, anak ka ng wedding. Akala ko ba hate mo yan, Chacha? Bakit mo pinalulusot yung mga ganito? Bakit mo pinayaga mabudgetan ito? So, iba pala yung sinasabi mo sa harapan ng kamera at sa tunay na nangyayari. Ganun ang siste. Kaya maraming nainis. Maraming nagalit. At kaya nga kung papansinin ninyo, eto first evidence, kung talaga bagang galaw ng Malacanang, dapat si Jinggoy ang nilagay dyan. Pangalawa, kung galaw ng Malacanang yan at sinasabi mo na hindi ka kasi sumunod sa utos, bakit hanggang ngayon, ipapakita ko sa inyo, ang may mga hawak pa rin ng chairmanship ay si Bato pa rin. Same pa rin, hindi nagbago. Ibig sabihin, tuloy ang PDEA hearing, tuloy si Bato bilang head nung committee na yon. So, yung argumento mo na hindi ka sumunod ay isang katarantaduhan. Eto, alam nyo ba to? Si Bato. Bato talaga Bato, pika talaga Bato, kesyo ang dahilan daw ng isa sa mga trigger. Hindi naman niya sinabing dahilan. Pero yung parang trigger point daw na kaya nagkaroon ng palitan sa Senado, it's because pinansin yung hindi parang gusto kasi ata ni Bong Revilla na wag umattend doon sa kung hindi umattend through online o through Zoom. Alam niyo kasi sa totoo lang nung napanood ko itong video, alam niyo yung nangyari kay Bong Revilla, hindi biro yun. Opera yun, major opera. Tinanong ko yun sa mga doktor. Sabi nga nila dapat hindi yan dapat ipinapahinga yan kasi opera yan. Isipin mo opera. Pag inoperahan ka, hindi ka dapat maglakad muna o tumayo muna kasi nga may sugat. Kailangan mag-heal. Pag ginalaw mo yan, mabubugbog yan, mamamagayan. Lalo na ko sa paa.
Oh, yung Akilas ba yun? Oh, ito, panoorin ninyo ha. Ito yung klarong komprontasyon. Naku po. Nagkomprontasyon no si Subiri at saka si Bong, muntikan na pala sila magsuntukan. Muntikan na siya masabihan ng ito. Are you in coma? You're not in a coma. At the risk of... Is that the, you know, under Senator Soto, hindi Huwag na ganun. pare. Pastusan na tayo dito eh. Nirespeto kita. Don't do that to yourself. Are you in coma? You're not in a coma. At the risk of... Is that the, you know, under Senator Soto, hindi Huwag na ganun. pare. Pastusan na tayo dito eh. Nirespeto kita. Pinipigilan na siya ng ibang mga senator eh. Kasi nagsasalita doon yung si Subiri. Ayaw niyang payagan. Alam mo, yung mga ibang senador ang nagtatanggol kay Bong Revilla. Sinasabi, sandali, intindihin naman natin ito. Kasi ang dahilan daw ni Subiri, naka-attend ka nung isang event, bakit di ka maka-attend dito sa Senate? Sinasabi nga ho nila, dahil doon sa event na inatinan niya, namaga yung paa niya. Okay? So, pumunta pa rin si Bong Revilla. Nagpunta pa rin siya. Okay? Tapos, nung pagpunta niya, sinabi niya na kung pwede yung susunod para gumaling. Kasi habang iginagalaw mo yan, namamagayan, ibig sabihin, lalong tatagal yung healing process niya. Lalong tatagal yung paggaling. Kaya nga, kesa na itulog mo ng isang, halimbawa, pag may sakit ka, itutulog mo ng isang malupitang tulog para gumaling ka na. Kesa dun sa hindi ka natutulog, tuloy-tuloy mo pa rin yung trabaho mo. Lalong hindi gagaling. So nagpunta na nga siya dyan para ipakita na willing naman ako pumunta, pero yung mga kapwa senador niya ang nagsasabi na wag na natin munang paatinin ito dito, pwede naman siyang i-zoom. Ngayon, parang napikon ata ito si Subiri na parang nagdi-disagree sa kanya yung ibang mga senador. Parang kinakambihan si Bong Revilla. Ngayon, hindi pa nakatiis si Subiri, nilapitan niya pa. Bastos din talaga eh. Hindi. Sabi nga hanggang hindi ka daw nakokoma, gago ka pala. Antay mo pa talaga makoma bago hindi umatin yung tao. Pag nakoma na yan, hindi na talaga makakaatin yan forever. So yun lang ba ang dahilan nun? Kailangan makoma pa yung tao para hindi siya makaatin? Pag nakoma yan, wala na yan. Dapat nang palitan yan. Hindi na yan capable na maging senador kung nakoma yan. Diba? Anong tawag nyo dyan? Eto si Subiri, talaga nga namang medyo no? Hindi ko alam kung napipikon siya dahil ayaw sumunod nung pinagtanggol nung mga ibang senador si Bong Revilla. Pinagtanggol kasi. Pag makikita nyo yung buong video, pinagtanggol yung ibang senador ito si Bong Revilla eh. Sinasabi nila na, sandali, bigyan naman natin ng ano yung tao. Hindi naman biro yan eh. Major operation yan. Panoorin nyo pa ito ha. Paulit-ulitin natin. Are you in coma? You're not in a coma. At the risk of... Is that the, you know, under Senator Soto, hindi Huwag na ganun. pare. Pastusan na tayo dito eh. Nirespeto kita. Don't do that. Alam mo, muntik-muntikan na siya dito. Papanood ko pa naman yung mga action film ni Bong Revilla. Pag sumapak yung gumaganon-ganon yun. Talagang nilapitan niya pa. May coma ka ba? Hindi, alam mo yung, minsan talaga, English lang to, kaya mukhang sosyal. Pero pag tinagalog mo, may coma ka ba? Doon ka lang mag-absent pag may coma ka. Pag na-coma ka, doon ka lang mag-absent. Pag wala, wag muna. Ganun kabastos yun. Instead na, alam mo yun, I understand. Kasi meron na nga, ikaw kaya, sabihan ka ng ganun, di ba? May sakit ka na nga. Nagpapaalam ka kung sakali, pwede bang i-zoom na lang? Dito nga sinabi niya, hindi, okay lang kahit hindi na. Kaya lang, pinaglaban si Bong Revilla ng ibang mga senador eh.
Sasabihin mo doon sa tao may sakit. Bakit? Nakoma ka na ba? Pag nakoma ka na, tsaka ka na wag pumunta dito ha. Pag hindi pa, diretso. Kasi alam mo kung bakit? Balita ko kasi, nung January pa lang, meron nang nangangamoy na kudeta. Pero hindi si Chis Escudero, si Jinggoy. Si Jinggoy, siyempre kaibigan ni Bong Revilla. So may girian na between Jinggoy and Zubiri na nakatago lang, hindi masyado napapansin. At siyempre, lahat ng kaibigan ni Jinggoy, niyayari nito ni Zubiri. Tayo wala tayong kinakampihan dito ha. Wala tayong kinakampihan dito. Ang atin lang dito, medyo to si Zubiri, bait-baitan pagkaharap ng media. Di ba parang ang bait-bait niya na parang alam mo yung si Edo Manzanong style? Mabait si Edo Manzano ha. Ibig sabihin, bakit si Edo Manzano? Mabait si Edo Manzano sa personal ha. Di ba sa pelikula, parang mabait siya tapos siya pala yung magiging kontrabida? Kasi yung itsura niya parang mabait pero nagiging kontrabida. Parang ganun si Zubiri. Di ba? Si Zubiri pala, parang ganyan. Yung ang bait-bait, di ba sinasabi niya pa nga lagi sa media na kilala niyo ako. Ako ang pinaka, friendly sa inyo. Ako yung pinaka, maano sa inyo. Yun lang pala dun sa ano. Di ba? Hindi naman pala pambira. Sabi nito, kahit saan paikot-ikutin, mali si Zubiri. Oo, mali talaga. O sabi nito, wag na si Edo Manzano, si Paulo Contis na lang. Ang sample. Hindi. Pasensya na, hindi ko kasi kapanahunan si Paulo Contis eh. Kapanahunan ko yung mga panahon nila Eddie Garcia, sila Edo Manzano. Si Edo Manzano magaling yan pagka naging bida, parang ang bait, di ba? Pero pag naging kontrabida yan, may pelikula si Edo Manzano at saka si Bong Revilla eh. Parang na kung saan si Edo Manzano kontrabida, tapos si Bong Revilla yung bida. Grabe, no? Panoorin ba natin? Are you in coma? You're not in a coma. At the risk of... Alam mo, buti nga, tinan nyo, buti nga dito sinabi na ni Bong Revilla, tama na. Nakakabastos ka na. Instead na sinagot niya na, antay mo pa ako makoma bago abay putang ina. Ganun na pala dito. Kailangan mo nang makoma ako. Ano to? Buti nga hindi humirit yan eh. Asa na yung yung 12 billion. Balita pa nga namin 15 billion eh. Yung 12 billion napunta sa Comelec. Buti hindi siya humirit ng ganun, Buti na lang. Under Senator Soto, hindi Huwag na ganun. pare. Bastusan na tayo dito eh. Nire-respeto kita. Don't do that. Are you in coma? You're not in a coma. At the risk of... Nakikita niyo yung ibang mga senador, na-shock sila kay Zubiri kasi bastos eh. Jay Guevara, galit na galit ka na naman kay Maharlika, yari ka na naman. Sasabihin na naman nila, diniktahan kita. Ba't ka ba galit kay Maharlika? Mamaya meron ako ipaparinig sa'yo ha. Pero paparinig ko rin dito. Mamaya na yan. Kailan ba ito nangyari kay Zubiri? Siya pa ang Senate President nito eh. I think 2 days before mangyari yung kudeta. Pero hindi talaga ito ang dahilan. Hindi ito ang dahilan. Kaya lang lumabas ito ngayon. Nag-trending tong video na to. Kasi nga po, yung iba yung pinapakitang mukhang mabait. Si Zubiri sa publiko pero hindi ba may paiyak-iyak pa. Bayani pa siya. Hindi naman pala ganun ang tunay niyang kulay pag nasa Senado.
From Edu Manzano, nagiging Paulo Contis daw. O sabi nito, Banat ba yayakap ka rin ba sa misis ni Subiri given the chance? No. Sa misis ni Cheese, pwede pa. Huwag ganun, di na siya ang Senate President eh. Ang yayakapin ko na lang, yung asawa ng Senate President, kayo naman. Ay nako, alam mo Subiri, meron tawag dyan, sabi nitong isang natin. Karma is real, sabi. Hindi, kayo ho ba? Sa tingin nyo, ito isa sa mga nag-trigger sa mga senador? Ha? Posible kaya na napuno na yung ibang mga senador at sinabing tama na? Tama na yung pagpa-power trip mo, Subiri, tama na? Panahon na para palitan ka na? Oh, ito naman isa, sabi niya, Byron Chrysler. Ayoko yan, kapangalan ko yan, Byron Chrysler. Sabi ni Alexa G, posible. Oh, anong posible? Posible na nakita nila yung kabastusan at pagiging rough ni Subiri, kaya yun. Nako. Malamang yan ang nag-trigger, boss. O yun, sabi ng iba, malamang yan daw nag-trigger. Doble kara pala si Subiri. Oo nga eh. Sabi nila, pag angel ang muka, devil ang ugali. Uy, wag ganon. So, yung mukha ko, mukhang devil pero angel pala. Oh, isa na yan sa dahilan. Ayun, pwede, possible, pwede. Oh, bakit di inethics ni Binay? Ay wala, malabo yung kaibigan niya si Binay. Very disrespectful naman ang ginawa ni Subiri. Nako. Hindi medyo may pagkabastos nga ito. Kasi pwede naman kayong hindi gawain to ng mga senador. Dapat alam mo, itong si Subiri, gawing na lang to, tambay eh. Mas maganda pa sigurong maging tambay na lang ito eh. Di ba? O kaya maging teacher o principal. Isipin mo kunwari naging principal ito si Subiri, o sabi niya, estudyante, koma ka na ba? Kung hindi ka pa koma, pumasok ka. Yeah. Buti na lang talaga hindi ito naging principal ko noon, tsaka teacher ko. Antakin mo, pag aantayin pa makoma ka. Alam niyo ba ibig sabihin ng koma? Komatos. Komatos ka. Bago ka hindi pwedeng pumasok. Komatos din na bumabalik yun sa dati. Sa pelikula meron. Pag niyakap ng mga mahar nila sa buhay yun. Di ba? Pero yung pambihirang buhay ito, koma ka na. Wala na, talagang tulala ka na. Ganyan ka na lang. Pwede ka nang hindi umattend. Gago, hindi ka na dapat maging senador nun. Di ba? Buti na lang talaga hindi ito ang naging guro natin, Ay nako, pambihira. Nako, Subiri, nayari ka dito, na-video ka. Under Senator Soto, hindi Wag na ganun. pare, pastusan na tayo dito eh. Nire-respeto kita. Don't do that. Are you in coma? You're not in a coma. At the risk Natawa na si Senator Amy dun eh. Sabi ni Senator Amy, ay na, wag to maging presidente. Pag ito naging presidente, mantakin mo, bawal kang umabsent hanggang hindi ka nakokoma. Sa tingin ninyo, kung naging presidente ito, paano kaya si Remulla? Sabihin niya si Remulla, nakoma ka na ba? O pumasok ka. Nakakapamura nung nagpakaas ng are you in coma. Oo nga eh. Nakita mo yung tingin ni Villar, parang babatuin ng si
Hindi, kasi alam mo, pwede naman niya sanang lapitan na maayos. Kasi senador kayo eh. Lalapit ka na maayos, sabihin mo, pare, pagpasensya na natin na pag pinayagan ko ito, mahirap, baka ganito. Alam mo yun, I mean, magkakasama kayo dyan. Hindi yung namamagana yung paa, sobrang ano na yung tao, sasabihin mo, pare, pag nakoma ka, tsaka kita papayagan. Bastos eh, no? Anong balita kay Remulla, boss? Ewan ko eh. Buti nga, hindi ang presidente si Subiri. Kung ang presidente si Subiri, yari to si Remulla. Diba? Attendance lang yan, oo nga eh. A-attend pa rin sila via Zoom eh. Yun naman na sinasabi ni ano eh. At least yan, totoong nasa ospital kung sakasakali. O, diba?